namin, Panginoon, na napakaliit namin kumpara sa iyo. Lord God, we are nothing without you. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kaya, Panginoon, isinusuko namin ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. We surrender everything to you, O Lord God. At naniniwala kami, Panginoon, para man kaming mga lantang bulaklak, para man kaming mga inihagis sa gitna ng laot, you will be there to give us a new life, to heal us, to save us. It is because that's what you want to do to us. Yan ang gusto mo para sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, upang lubos namin maunawaan ang mga bagay na ito, na iayos namin ang aming buhay, na baguhin namin ang aming buhay sa paghipo mo sa amin mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang kapangyarihan ay nasa iyo. Tulungan mo kami, Lord, upang lubos kaming kumapit sa iyo. Lapatan mo ng kalinisan ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ang tukso, ang karumihan ay aming tanggihan, ay aming layuan, dahil itong mga ito ang naglalayo sa amin sa iyo, Panginoon. And Lord God, we trust in you. We believe in you. We have faith in you, Lord God. We love you, Lord God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Brothers and sisters, sa oras po ito, tawagan po natin ang banal na Espiritu. Let us raise our hands as a sign of our surrender to our Lord God. And call on the Holy Spirit to move around us, na tayo ay samahan sa araw-araw ng ating buhay. Gabayan at patnubayan, bigyan ng tanglaw ng liwanag ang ating landas upang hindi tayo maligaw, hindi tayo malayo, hindi tayo makabitaw sa ating Panginoon. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power.
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In one voice, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, thank you po, Ninang, sa pagbukas ng langit. Ang pagbaba ni Lord dito sa prayer meeting. Ngayon po, Yung nakaraang topic Oo. ko yun. so meron po tayong, Yan. Nung nakaraan. Sige. Ayun, hindi. Ayun, nakaraan. Ito po yung nakaraan. Sige po. yan, so meron po tayong, ngayon, talk ngayong gabi. Pero Yung nakaraan, ayan pala. nakaraan po, Ay, yung malaking, mga Hindi na, nakalapitan na lang. Gusto mo talaga makarating sa tayo pa. Anong natutunan mo? madami po actually nag-notes ako. Pero Yung isang natutunan, isa lang, huwag naman marami, baka kumapili tayo bukas. pinaka-natandaan ko po na mahal naman Ang ministry na yan, hindi pwedeng magtagumpay yung healing ministry na walang intercessor. Amen. Kahit yung healing ministry ni Father Fernando Suarez, ang daming matatanda yung tinatawag niya mga angel, prayer angels. Hindi po, sinabi ko lang. Hindi naman saluhin. Sabi ko, maraming matatanda na patingin lang ako sa kanya, bakit ako? At kanya lang, huli lang. Wala pa kayong 40. Kuno, 46. Kala ko, mga 45 lang. Diba? Kahit yung healing ministry ni Father Fernando, meron siyang prayer angels, yung mga thunders, no? So ngayon, ang sabi dito, ang pag-uusapan natin, ayaw niya. Eto, slavery to freedom. No? May kilala mong ba healing dito? May kilala ba kayong slave pa hanggang ngayon? Puso ko ba slavery? Parang tumahilig kayo. O balik tayo kay Francis para masaya. Okay, Francis, masaya. No? May kilala mo ba kayo sa mga panahon ngayon? Slave pa rin? Meron? Sino pong kilala niyo? Hindi, ako na lang. Sige ako. Sino ang kilala ko? Kung tinuturo ko, dito tingnan pa sa likod. Yan, slave yun. Narinig niyo, sino mga bata rito narinig niyo yun? Ito. So, narinig niyo na yung mga kabataan daw, slave sa gadgets and internet. Yung mga matatanda, saan? Wow! Maganda to, ha? Eh, totoo yun, saan? Hindi mo sa kanila. Pornography. Hindi naman po yung sobrang tanda. Mga matatanda lang. Ilang taon na? 32. Maganda rin, 32. Bata pa po ba yun? Eh bakit yung pamangkin ko? 40 na pag minumura ng nanay niya. Ang tanda-tanda mo na, wala ka pang trabaho.
40. Nung mamatay ang tatay ko, 57. Ang sabi ng mga tao, ang bata pa nung namatay. Ano ba mas matanda? 57 po. Ito yung maintindihan eh, no? 57 po namatay papa ko. 54 siya nung magkaroon ng cancer sa lalamunan. Share ko lang, ako po yung nakakaramdam na ngayon. Pareho kami ng bisyo. 54 na po ako yung taon na to. So, may 3 taon na lang ako. Para lang pasan yung edad niya. Diba? Kayo naman. Siyempre, nang gusto ko lang pasan yung edad niya. Amen. Pornography. Pornography. Ayaw maniwala ni sister. Magbasa po kayo. Ang datos ngayon dun sa mga website, yung porn sites. Ito, nababalita naman po sa internet. Number 1 ang mga bisita, Pilipino. Pilipino. At take note, mga babae. Totoo hindi? Yes, kaya alam niya isa siya dun eh. Diba? Oh, diba? Paano ka makapagtuturo kung di mo pinanood mo, diba? Ano ba tinuturo mo? Yung ginagawa dun o yung ano? Hindi dapat gawin. Diba? Pilipina. Kasi ang naintindihan natin last time, yung members ng Healing Ministry, by the way, pag nagtayo yung Healing Ministry, sino yung mga gustong sumali sa Healing Ministry? Taas niya ang kamay. Di ba parang ayaw natin? Ano nakakatakot sa Healing Ministry? Pero lahat naman tayo member ng Healing Ministry. Di ba? O, kita mo yung bata, alam? Alam eh, no? Healing ng healing. Binibigay ba? O, hindi. Kanino anak yan? O, bigyan mo naman. Ayan. May future yan. Bigyan mo. Nabubuko ka tuloy eh. Okay. Kung sabi doon, di ba, karamihan, maraming activities ang healing ministry. Pero ang connotation natin when it comes to healing ministry, pray over. Di ba? Ayoko dyan kasi wala akong gift of healing. Amen. Pray over. Hindi lang kasi nasa isip natin, healing ministry. Dadalhin dyan, pray over. Yun lang ba gagawin natin? Kaya nga kaasawa ng ministry na yun, intercessory. May nagdadasal din. May mga mandarasal. Amen? Kung kabataan ko, mandarasal din kami pagka yung pasyon. Tawag ko mandarasal, di ba? Pag may patay, mandarasal kami. Kasi libre pagkain. Amen. Kanina, ayaw tumaas ng kamay yung mga gusto sa healing ministry. Libre pagkain. O, sino gusto sa healing ministry? Ano ba, dadami? Dadami members. Kaso, ang sabi, both physical and spiritual healing lang. Naka-confine ang healing ministry na alam natin, spiritual healing and physical healing. Amen? E paano naman yung mga iba? Ang sakit ba natin, bunga lang ng spiritual makasalanan natin, di ba? Sakit yan eh. Dapat dyan pagalingin. Tsaka yung illness natin, yun lang ba dapat gawin? No? Yun lang ba? Kasi kung yun lang, tingnan natin, balikan natin bago tayo pumunta ha. Balikan natin yung ministry ni Jesus. Si Jesus, maraming pinagaling. Lahat pinagaling, di ba? Tingnan nyo, yung bulag di ba? Yung pilay yung bingay ay, ganun siya. Wala na po si Jesus eh. Yung bingay nakarinig. Yung pipi nakapag. Yung patay na yung buhay na ay tayo dyan. Wala yata akong nabasa yung buhay. Pinatay ni Jesus. Anong Bible binabasa nyo? Jesus. Dalawa ka na ha? Una, born. Pangalawa, buhay pinatay. Nagtuturo ko pa naman sa mga bata, ha? Sinong Jesus kaya pinag-uusapan nila dito?
Ano po yung yung buhay, lalong binigyan ng buhay naman. Ngayon ito, di ba? Lahat nagpalayas ng demonyo. Amen. Di ba? Napaka yung pagka nag-praise niya, hallelujah, nakakapagpalayas pala ng demonyo yan. No? Subukan mo parating binan mo sumilong hallelujah. Papasok pa, hallelujah! Gumayon ka. O kayo, nagulat kayo, umalis yung demonyo sa tabi nyo. Lalayas. May kaibigan ako ganyan eh. Parating binan niya, sabi, hallelujah! Umalis. Diba? Lahat ginawa ni Jesus. Kaya dapat, yung healing ministry natin, sinabi ba nito kayo yan? Diba? Diba? Dapat palayasin din yung mga ganyan. Diba? Talaga ka pa ba? Legit? Talaga? Talaga? Umabot ka ng ganyang edad? Mga 26? Ilan? 40. Asan po ba yung nanay? Ako tumayo na. Parang kaaway. Si Brother Francis, bata pa yun. Nagagawin na gusto pag-usapan, Hindi lang, sa lugar nila sa Makati, walang star margarine. Kung makapagsalita ako, Parang ang ganda ko eh. Sabi ko nga sa kanila, si Brother Francis, vertically challenged yun. Diba? Pangin na mo sabihin patindak eh. Vertically challenged, okay? So, paano itong mga to? Yung mga naguguluhan, hindi na ba dapat handle ng healing ministry yan? Amen. Kaya nga ang topic natin, from slavery to freedom. Kasi dapat ang healing makapagpapalaya, makapagpapabago ng buhay. Di ba yung may sakit, pag praying over nyo, nawala yung sakit, nabago yung buhay. Yung nakatayong ito ngayon, dating may sakit din. Alam ng maramihan sa inyo yan, umatid ng LSS. Amen? Muntik na masira ang ulo ko sa pagdodroga. Totoo po yun. Hanapin niyo si Dr. Pascual, pinag-psychiatrist ko. Huling-huli ako nagpa-check up sa kanya last year lang. May session. Sobrang tumawa to. May follow-up session pa ako eh. Bago siya pumunta ng ibang bansa eh. Totoo po. May sakit ako dati. Sakit daw yun, sabi ng mga psychiatrist, yung clinical psychiatrist eh. Kaya nga binibigyan kaming gamot. O antidepressant. Ang mahal ng gamot, parang siya din. So yun, shabu-shabu. Doon, sa loob ko, marami. Susunod, pag ganyan ang topic, pag kayo magdalang bata. Pero alam niyo, dahil sa bata, may bagong buhay ako. Ano niyo, magbagong buhay yung katabi niya. Diba? Dahil naririnig. Amen. Buong pamilya, talaga, one big happy family. Si Mami. Mga anak, Ang galing niyo naman. mga apo, Pamparami. tagaan pa yan, Antipolo, Terraza, Antipolo. Kapit bahay ko kayo, ilang street lang ang pagitan ng Antipolos namin. Yung Seco, dating Tayabas, Batangas, Laguna, Antipolo. Abad Santos, di ba? Balik tayo dito. Paano ito mga to? Addicted. Addiction may lead to depression. Anong gagawin natin sa mga to? Ang takwil na lang natin. Kasi pagka ganyan ang sa healing ministry,
Kasi karamihan na nasa healing ministry, may feeling eh. Nandito ako, may gift ako. Pag pinatungan kita, gagaling ka. Amen? Karamihan may feeling. Hindi po lahat may gift of healing. Amen? Pero pag nag-start na po kayo dyan, nagmamanifest naman sa ministry, na pag-healing community, nagmamanifest sa community. Kahit sino pwede. Usually, sinabi ba ni Francis yan, na pagka nag-relay hands, ang nag-relay hands elder, hindi yung guest, sinabi niya. Sinabi niya, dapat sinabi niya kasi nakasulat sa James, di ba? Pagka may sakit, anong gagawin niyo? Dalhin sa mga matatanda ng simbahan, sa mga matatanda. Tapos, hayaan ipagdasal, pahira ng langis, at ito'y gagaling. Amen? At makatawarin ng kasalanan. Amen. So ngayon, pag-uusapan naman natin, yung mga katulad dito. At ano ang gagawin na nasa healing ministry dito? Ngayon, kung hindi lang naman para sa healing ministry, kung may kamag-anak kayong ganito, kung may kilala kayong ganito, kung merong member na naging ganito at ngayon ganito pa rin. Amen? Kaya nga hindi na umaatin. At lungkot yan. May mga miyembro ganyan pa rin. Ginawang ano to, parang ginawang ano community front. Diba may mga ganyan? Parang, lalo na yung panahon ni Duterte, ang dami nagpunta sa charismatic Oo, front nila to. Alam ko, nagbigay mo seminar sa mga adik nun eh. Ano sabi dyan? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang gagawin natin, baguhin ang pag-iisip. Hihingi ng tulong sa Diyos, baguhin ang pag-iisip. So sa gabing ito, pag-uusapan natin, mind, heart, and hand. We have to think, feel, and do. Amen? Paano natin haharapin yung mga yan? Paano natin haharapin ganitong problema? At paano natin tutulungan ang mga taong may ganyan? Amen? Siguro po, dahil sa experience ko, pwede kong ibahagi sa inyo. Amen. Una, head. Naalala ko yan kasi sinabi yung kailang message ni Pope Francis sa UST. Kung may nakapakinig sa UST, diba? Think, feel, and do. Whatever you think, you have to feel it. And having feeling it, you have to do it. Yes. Masabaw ang birthday ni Mama Mary. No? Anong handa sa baba? Cake. Lahat ng simbahan, cake, pagka-birthday ni Mama Mary sa pagka-8 ng Disyembre. Nag-uusap-usap pa sila. Immaculate Conception din po ang parokya ko sa Tundo. Sa Tayuman. Ganyan din, punong-puno kami ng cake. Kanina pang umaga. Siguro yung mga pari kasi yung mga kaibigan, doktor, specialista sa diabetes, no? Think. Simula dito. Amen. Ito. Yung translation niya sa English, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Unang-una sa pagbabago, isip, bakit kailangan sa healing ministry to? Kasi karamihan na nasa healing ministry nga, as I've said earlier, ang alam nila, ang gagawin nila, ang gaganapin lang nila, i-pray over yung may sakit. Amen? Yung ganyang maglakad, yung ganyan. E paano yung mga katulad namin dati? Katulad ko dati. Kaya na sa healing ministry. Kaya nga, mindset ng mga gusto sa healing ministry, mabuhay nyo yan. I-welcome natin sila. Ang sabi doon, ang unang-unang gagawin, surrender. Sabi nyo nga, surrender. Surrender. Suko tayo. Bakit kailangan kami, brother? Nasa community na kami. Wait, bakit nasa community? Sino dito ang holy? Taas ang kamay. Very good. Sino pa ang holy? Sino yung holy? Kaming dalawa lang. Hindi tayong dalawa lang ang holy.
Nahuli. Hindi po. Kasi ito, kaya nga sabi ko, surrender. Baguhin din naman natin ang mindset. Napakataas ng standard natin sa holiness. Amen. Ilang taon na kayo nagkaganito? Ito matagal na sigurado po. Ilang taon na po? 2012. 2012 na kayo. 2012 years na kayo nagkaganito. 11 years. Kayo po? 6 years. Ikaw? Sa labas, dun sa may patay sindi ilaw. Matagal yun, no? Siyempre. Gusto kong kausap eh. Ilang taon na nagaganito? 1 or 2 years lang. 1 or 2. Alin sa dalawa? Kahit alin. Sige. Kahit alin. Ilang taon ka na nagaganito? Alin mas matagal, yung ganito o yung porn? Mas matagal ito. Mas matagal ito. Tingnan nyo, minimum 3, may 11, siguro may 20 pa, no? Wala pang holy. Yung bata pa lang. When you say holy, yung ibig sabihin ng holy. Wala masyadong kasalanan. Banal, tinatawag lang yung holy. Mabuti. Yung maganda yung definition niya, mabuti. Hindi mabait. Ay, magkaiba yung mabuti sa mabait, ha? Tandaan nyo yan. Mas mabuti ang maging mabuti. Kasi yung mabait, yung Mabait po yan, mabait. Bukas na. Salamat. Tinikman niya muna para sigurado. Pakabilasan, siyempre. Mabuti at saka mabait, magkaiba po yan. Yung mga mababait, may problema, ayaw makasakit. Yung mga leader ng communities na mabait, most likely, papabayaan ng members. Kasi ayaw nila masaktan eh. Okay yan. Diba? Maatin naman eh. Nagtutunate naman. Diba? Eh mabuti, pinipigil yung masama. Amen? So balik tayo sa pagiging holy. Ang taas ng level ng pagiging holy natin, ano? Ang sabi ni Mother Teresa? Ang holiness kay Mother Teresa. Ano ba? Di ba? Gagawa ka ng maliit na may pag-ibig. Ikaw ay banal. Nakagawa na po kayo maliit na bagay na kasama pag-ibig. Yes. Banal ka. Yes! Bakit ayaw nyo? Para saan pa itong ginagawa natin kung di tayo magiging holy? Amen? I-claim nyo na holy tayo para yung masama hindi papasok sa atin. Amen? Hindi pag sinabing holy, meron hilo, meron ganon. Patayin na po yung mga yon. Gusto nyo ganon? Hindi holy while living here on earth. Amen? Diba? Maging mabuti kang asawa, huwag ka nang bumalik sa patay sindi. Diba? Huwag ka nang manood ng pornography. Nagagawin mong dahilan para ituro sa mga bata. Nanonood din ako din dati. Diba? We all can be holy. Sabi nga ni Jesus eh, be perfect. Mas malupit yun sa kanya. Perfect. As our Father in heaven is perfect. Surrender. Ulit, surrender. Sabihin nyo nga. Surrender. Surrender natin ang sarili natin sa Diyos. If you want to really be in the ministry, you have to surrender. Surrender to the power of the Holy Spirit. Ako po yung nagbagong buhay. Sumuko muna. Sumuko na ako. Ayoko na nakakita na ako ng ilaw. Totoo po yan. Kaya nga nung huling-huli, bakit? Tinawanan nila ako, ba't ako nagpa-check up uli sa psychiatrist? Kung na ng check up ngayon, kikwento ko pa ng isang oras. 2,000 po. 2,000 ang session. May discount pa yun kasi doktor ko na siya ng 2,003 pa. Diba? Bakit ako nagpa-check up?
Nakaranas po ako ng yung tinatawag na spiritual dryness. Noong December. Hindi ako nag-talk from October after kung nagkasakit. Kasi nagka-COVID ako last year. Tapos nung nagkasakit ko ng October, hanggang December yan, bagsak ang ano. Picture ako. Diba? Kaya kailangan ko rin yung mga tao, yung nakakausap. Kaso akala ng community pag-preacher, wala na silang maitutulong sa amin. Diba? Pag kinausap mo, sila ang magtatanong sa iyo. Amen? Tao rin po kami. Amen? Kaya alam niyo, natutuwa ako bago siya umalis. January, wala na po siya dito si Dr. Pascual. Pag nakakaranas ka ng ganyan, first time ko makarinig sa doktor na ganito. Total preacher ka. Pag nakakaranas ka ng ganyan, ito, hey, alam niya, sabi ko, kahit ako ng 2,000, yun ang sinabi sa akin. Pray. Ilan ko naman yun. Tinuturo ko nga yun. Pero naranasan mo, hindi mo ma-apply sa sarili. Amen. Kaya surrender tayo, kaya sumuko ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bahala ka na. That is why, kasi nung nagkukulong ako sa kwarto, nagdinilay ako. Nagpasko ako, hindi kasama mga anak ko, kasama ko lang ng sis ko sa Cavite. May inuulan po ko sa Cavite. Yung sis ko pa din, inuwi akong bahay doon. Yung bahay, hindi yung inuwi ang babae, bahay. Yung sis ko din ang kasama ko doon. Sabi ko sa sarili ko, am I really preaching? Am I really building the kingdom of God? Kasi, for the past years, kung ganito, pag-uwi, post sa Facebook, lahat ng schedule post sa Facebook. Yan yung learning ko. Hindi na kailangan yun. That is why nagtatanong sa akin ng mga kasama ko, mga communities na dati pinupuntan. Starting January, nag-pitch ka ba? Yes. Ba't di ka namin nakikita sa Facebook? Nasa Facebook pa prayer meeting, no? Tanong ko, paano nyo ako makikita sa Facebook? Wala naman sa Facebook ang prayer meeting. Start of January, sabi ko, suko na, yung mga ganyan. Hindi na kami po-post. Bakit? Hindi mo kailangan. Amen? Hindi mo kailangan. Kailangan ko magpalakas. Kailangan ng mga first quarter of this year, may palakas ako. Sumuko ako. Katulad ng pagsuko ko 2003. This is my 20th year na sober. Anniversary ko sa October 29. Yun ang anniversary ko ng pagpasok sa rehab. 20 years na. Pero ganun pa din, kahit parang nasa community, ganyan pa rin, meron pa rin dumarating na problema. Amen? So, ang unang-una natin gagawin, renewal of mind. Renewal of mind. For those who are willing to join the ministry, yung mga kamag-anak natin na ganitong katulad ko din, kausapin, kung halimbawa ganun ka din at nahihiya, i-renew mo isip. Sumuko muna sa Diyos. Amen? Pag sumuko ka, sino masusunod? Halimbawa, tinutukan ka. Sino masusunod? Ikaw o yung may tutok sa'yo? Siyempre. Pinasusunod mo. Paano tunay niya? Isip yan. Ibababa natin sa puso. Sa puso, anong gagawin? You have to feel it. Acceptance naman. Acceptance naman. Pagkasuko, tanggapin. Kasi maraming sumusuko. Sino dito ang nag-invite sa LSS tapos pagkatapos imbitahan na wala ang inimbita niya? Marami. Marami kayong inimbitahan pagkatapos nawala. Kasi kinulit yun ang kinulit, di ba? Atin ka, libre ang pagkain. Di ba? Hanggang sa sumuko na siya, sige, kulit mo eh, a-attend ka. Kumatin. Pagkatapos, asan sila?
Kasi hindi tinanggap. Dapat mayroon tayong tanggap. Amen? Amen. Kaya nga nananatili dito itong kayo. Di ba? May pagtanggap. Sabi mo sa katabi mong kapatid, Kapatid, tanggap kita. tanggap kita. Amen? Kahit ganyan yan, tanggap nyo, di ba? Amen. Kung baka amen, di ba? Tanggap mo yan. Talaga. Tanggap na tanggap. Siyempre, mukha naman. Kung hindi niya asawa yan, tatabi ng ganyan, hindi maniyak yan. Naman, iba naman natin yung gano'n. Bawal sa community yung gano'n. Yung brother, sister, tatabi ng gano'ng klase. Asawa yan. Diba? Pag kami gano'n kasama yung kayo na tabi-tabi, palahin nyo ang Noy. Distansya. Hindi po. Maging mabuti. Di ba sinabi ko kanina? Maging mabuti. Ay, masama yung ginagawa mo. Bakit? Tumabi lang ako. Hindi. Diba? Hindi po. Hindi ko sinasabi ko. Pag sakali lang nagkaroon. Sabi niya, wala pa naman po ako nakikita ang gano'n. Kasi hindi magpapakita. Diba? Pasimple. Diba? Balik tayo. Pagtanggap. Bago ko puntahan yung mga sa healing ministry ng mga miyembro na kahit sinong miyembro dito, tanggapin naman po natin yung mga kasama natin o yung mga ibang pupuntahan natin na hindi physical at spiritual ang sakit. Amen? Marami ng panahon ni Duterte sumuko, di ba? Dahil doon sa Oplan Tokhang, sumuko. Bakit? Pag hindi ka pala sumuko, dahil na-experience ko yan nung natin Fernando Suarez ako, papipirmahin kayo. May listahan sa barangay. Susuko ka para matanggal ka sa listahan. Provided na atin ka ng seminar. No? 3 buwan yun eh. 3 buwan yung seminar namin. Tapos, dapat tapusin mo para mawala yung pangalan mo sa barangay, pangalan mo sa PIDEA. So maraming sumuko sa Batangas 500 plus. Batangas Taal lang po sa bayan lang ng Taal, 500 mahigit ang sumuko. Mag-isa lang po akong bubuno. Simple niyo yun. Nung nakilala ko si Father ng 2016, sabi niya, kasi pinakilala ko ng isang preacher din. Ay pa ba yun? Sige, pinag-uusap ako sa director ng foundation. Sabi niya, ano ba? Psychologist, nurse, TikTok. Hindi yun. Ay, bakit ka tutulong dito? Hindi, pinakukuha lang po ni Father yung module. Ako magbababa. Bakit? Ano qualification mo? Hindi naman ako ng director ng foundation nila. Hindi ka naman sinubong kay Father. Sinabi ko na dati po akong adik-tari ka po. Wala po bang sound? Hindi po ako makapatay ng tanong. Sabi may USB ka ba? Hindi mo bakit sinabi. Ikaw pala makakatulong dito. Sabi niya. Eh di ako dapat pa alam niyo, karamihan sa mga sumuko nga, pero hindi naman nila tinanggap yung sitwasyon. Sumuko lang din na takot. Ang Maynila kasi, tokbang. Diba? Doon talaga tokhang. Katokhang yun. Kakatokin, tapos pakikiusapan. Ano daw yung Bisaya? Daw yung salitang yan, hangyo. Pakiusap. Papakiusapan. So sila, sumuko lang. After, during the session nga, may mga pulis sa likod. Siyempre, ang dami nila, unang session nila, Sabado at Linggo lang naman, magkahiwalay. Unang kada 300 ka agad, nakapili. Dami nila. So, ilang pulis ang nando doon, di ba? Pero, unti-unti ko sila na-convince kasi sinabi ni Father, dapat holistic. Para gumaling yan mga yan, tingnan natin yung root cause. Diba? Para malaman natin, kasi sumuko na sila, para tanggapin nila yung katotohanan ng sitwasyon. Ganun din ang isa't isa sa atin. May problema tayo, susuko tayo sa Diyos,
tatanggapin natin kung ano yung isinuko natin. Kasi may consequences lahat. Amen? So, sumuko ka dito. Ilang taon na niligawan? Isa? Isang taon, tsaga mo. Isang taon. Sumuko ka, di ba? Tanggap mo na siya. Sayang, isang taon eh, no? Grabe, yan pa naligawan, isang taon. Ilang taon ka naligawan? Hindi mo na maalala. Ito lalo siguro. Yung asawa ko, ilang taon mo kayo niligawan? Matagal din. Tagal ko, mga ilang pong taon. Oo, 2 years dahil ka. Parang kinikilig daw kayo. Tagal-tagal na doon. Di ba? May kilala nga ako, walang ligawang nangyari. Di ba, totoo naman yun, mga kabataan ngayon, magkita lang sa jeep. Nagkatinginan. Pagbawa, sila na. Nadapa yung isa, iwalay na agad. May kilala ako nag-seminar lang sa Tagaytay. Parehong leader kabataan. Naging magka-group, pagbaba ng Maynila, sila na. Sabi ng mga kasama nila, hindi magtatagal yan. Magtatagal po kayo gano'n? Hindi. Alam nyo, 28 years na silang kasal na yun. Alam mo, kami ng asawa ko yun. Ano? Hindi daw, judgmental. Ate Betsy, parang ikaw. Diba? Kasi nga, pagkatapos isuko, tinanggap. Kahit na ganun ako, tinanggap. Kasi nagsinungaling ako sa kanya during the seminar. Sabi ko, dati, gumagamit ako ng droga. Tumawa siya. Sabi niya, napaka-honest itong tao ito. Diba? Hindi niya alam, addict pa rin ako noon. Niloloko ko lang siya. At kung mag-asawa na kami, first year pa lang namin pagkasal, tinawag ang tatay niya. Gusto na makipaghiwalay sa akin. Natakot ako sa bugado yung tatay. Baka nga makipaghiwalay, di ba? Nagpiwa kami ng 28 ng January. 28 years na kami, sabi ko, dapat pala, dinify ko na lang ang tatay mo. Bakit? Eh kung pinakulong niya ako yun, laya na ako ngayon. Di ba? 28 years eh. Wala naman kukulong ng ganun katagal sa tinakbuhan mo lang. Joke lang naman yun. Ang kasuko, tanggap. Katulad din po, pag nasa healing ministry kayo, may mga magpupuntahan kayo, tanggapin niyo po sila. Meron may sasama sa inyo, sino man po mag-head sa ministry na ito. May lalapit sa inyo. Gusto ko po dyan sa ministry na yan. Bakit? May gift ka. Patunayan mo muna. Pagalingin mo yung pilay. Ano sabihin sa inyo? Sister, ako po. Pasado na po ako sa requirement. Pero over ko po yung bulang nakalakad. Nakalakad na walang kaakay? Oo. Ano ka? Huwag ganon. Ang dili na requirement, di ba? Parang si Duterte, tatanda ko yung kwento ni Father. Kaya pala tumutulong si Duterte kay Father. Sa Davao sila. May healing mass. Ando doon si Duterte, sabi niya, Father, maniniwala lang kung may gift ka. Ang napapirma mo itong treasurer ko. Bakit ano po ba yan? Patay ang kalahating katawan. Eh wala pa namang puneraryan tumatanggap ng kalahati lang, di ba? Yung burol kalahati. Wala pang gano'n eh. Kaya pag nagpuneraryan ako, gano'n ang promo ko eh. Half-half lang. Alam mo, dito na yung over ni Father. Binigay yung ballpen. Pero nakabahan siya. Duterte yun eh. Di ba? Pinapirma. Wakil pa eh. Papirma. Naigalaw. Kasi, hindi na requirement. Kaya sabi niya, kahit anong gusto mo, tutulungan kita. Kahit saan tayo magkita, tutulungan kita. During the time of President Duterte, may menu siya sa Malacanang every month. Hindi natin alam yun, ano? Nakapag-misa kasi si Father to, kaya alam ko eh. Ang alam lang natin, inumura niya tayo sa simbahan, no? Yun lang alam natin.
Naka-Duterte, hindi po. Miriam Binoto eh. Siyempre, kung sino yung nakaupo, dapat suportahan. Pero Pilipino tayo. Tigil natin yung politika yan. Pangit yung usapan dito. So, dapat may pagtanggap. Amen? So, natanggap ng mga tao doon sa sa Batangas, natanggap nila na gano'n na talaga sitwasyon nila. Na pagka lumabag pa sila, kasi may pirma yun eh, diretso na sila sa kulungan. Wala nang bargaining agreement. May plea bargaining agreement kasi pag first timer ka na huli, pwede mag-plea. Diba? Rehabilitation. Sabi wala na. Natanggap nila. Pero dahil holistic yan, pati hanap buhay nila binigyan. Binigyan sila ng hanap buhay, ginawang scholar ang mga anak. Paano pagagawin nyo? Diba? Tinanggap nila. Ito talaga kami. Kailangan namin magbago. Sa pagtanggap na gano'n, kasi sumuko ko nga sa Diyos eh. Tanggapin mo yung Diyos sa buhay mo. Tanggapin si Jesus. Kasi siya lang naman magbibigay ng bagong buhay sa atin eh. Etong community, ang religion, maaring ma-reforma tayo. Malaking bagay ito para ma-reforma tayo. Pero si Kristo lang makakapag-restore sa atin. Amen? Sige pa na po kami. So, dalawa na. Sumuko, tinanggap. Pangatlo, dapat susunod. Amen? Ano nangyari doon sa mga tinungkap sa Taal Batangas? Sumunod. Ang mga anak, scholar. At ang pamantayan ng pagiging scholar nila, sabi ni Father, pagtrabahukan niyo para walang may susunod sa inyo. Every Sunday, ang mga batang nag-aaral, nagtatrabaho sa resort. Meron silang sweldo sa pagtatrabaho nila. Anong ginagawa sa resort? Nagpupulot ng dahon. 4 na oras ng trabaho, libre pagkain. Sweldo. Tapos bukod pa yung allowance sa pagiging scholar nila. Minsan, pag may nag-check out sa hotel, magtatanggal lang sila ng mga, hindi sila maglalaba wala, at liligpit. Binigyan ni Father ng dignidad. Nasa sumunod ka. Amen? Diba? Ganun talaga ng bata dito. Ganun din po kasi kung hindi susunod, walang mangyayari sa atin. Amen? Ako po sumunod, after kong marihab, alam niyo naman yung kwento ko eh. Nag-upload ako, tapos nag-babae ako sa food. Diba? Wala pa po ako sa community noon. Pero pag nung dumating ako, ang entry ko po bago ko mag-LSS, nasa marriage encounter kami. That was 2007. Sabi ko pa nga dapat a-attend ko naman eh. Sa close-up. February 14 kami nag-MPA. February 14, nag-Kisapalooza noon eh. 2007. Relate ng Philippines ang record ng pinakamatagal maghalik ang mag-asawa mga couples. Napakadami. Sabi ko sa misis, sali-hali dyan. E may nag-invite sa MP. Kasi that time ayaw niya ng misis ko sa akin. Fed up na siya. Kasi pagkatapos ng problema niya sa akin sa droga, problema naman sa babae. Kung kailan maganda ng sweldo ko sa ibang bansa, ang babae naman. Diba? So yan ang proseso. Kaya yan, tinaturo ko. Sumubo ako. Tinanggap ko si Jesus. At sinunod siya. Ano ba sabi niya? Attend ka prayer meeting every Monday. Monday po man namin eh. Yan, yung mga matandang speakers dati na patay na rin naman ngayon. Sige brother, doon niya naman una ko narinig sa sabi ko dito, ganda pala, nakakakilig. Ang Dr. Dita, si Chico Pompo, si Pedring Panginoon, yung mga patay na, yung mga magagaling pa. Kaya hindi po ako magaling eh. Hindi ako magaling. Sila yung magaling. Kaya kayo, kasi may prayer. Asan yung music ministry? Yan. Sila Brother Chito Pompo, merong may LSS, naghahanap ng music. Ha? Sabi ko sa inyo mamaya, gusto niyo ha? Ang mga speakers, si Tohong ko, si Domo Rodrigo, si Pedring, si Manuel Borlongan. Nasa langit na. Kaya nga doon ng LSS eh. Naghahanap ka ng music ministry. Baka gusto nyo. Balik tayo. Matthew tayo eh. You have to follow Jesus.
Sa paanong paraan? Ano ba yung inutos ni Jesus? Carry your cross. Isang salita lang para lahat yan carried lang. Carry your cross. Isa lang. Love. 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 Love conquers all. Lahat yun, pag ikaw may pag-ibig, pag tayo may pag-ibig, lahat kaya na natin gawin. Because God is love. Pag ang pag-ibig na sa atin, ang Diyos na sa atin. Amen? Kung ano man ang bondage natin, makalalaya tayo. All we need is love. Amen? John Lennon yan. Tanan-tanan. Tanan-tanan. Details. Alam niyo ba, yung intro ng kantang yan, hindi pa uso siguro yung copyright natin, brother. Alam yung intro ng All You Need Is Love? Kinopya nila sa portion ng simula ng national anthem ng France. Yeah. Pakinggan niyo. Tan 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 tan. So, kanso. Love, love, love. Hindi po ako sa details kaya. Kamag-anak niyo yun? Grabe, pakilma ko sa inyo. Kala ko kamag-anak niyo, magpapapicture ako sa inyo mamaya. Hindi ko mag-anak ang Beatles dito. Beatlemania din po kayo. Yes, mga, meron din tayo mga sabihin. Ako, bata pa ako, pero nahilig din ako dyan. Love. Amen? So, ang gagawin ulit. Yeah. Kung gusto natin lumaya tayo sa ating bondage, whatever it is na kinakukulungan natin, kung yan yung pag-chismis. No? Kasi minsan yung mga babae talagang kating-kating sa chismis. Pag hindi nakakapag-chismis para magkakasakit. Mari, mayroong bagoy. Kating-kating gustong ilabas. May mga lalaki naman, may allergy sa babae. Yes. Kung nakakita babae na nakakati. Diba? Kung ano man ang pinasasangkutan natin ngayon, ito lang ang gagawin natin. Suko, pagtanggap, sumunod. Amen? Amen. Si Jesus. Amen. So bago tayo nakuha niyo po, so kahit pwede natin i-share to sa mga taong katulad natin. Pero alam niyo, kung may mga kamag-anak kayong ganyan, ano po tayo? Codependent po tayo. Kaya sabi ko sa inyo ito Kaya ako gumaling agad, ang pamilya ko, sinuportahan ako. Kaya doktor ako, pinarehab ako, pinaalis ko ng Pilipinas. Kasi kung dito, walang suporta sa pamilya, mahihirapan. Same way with the community. Yung healing ministry, kung walang support sa buong community, as well as the intercessory ministry, wala rin po mangyayari. Amen? So, bago tayo magdasal, may panonood ako sa inyong video. Maikli lang po ito. Pwede nyo sabayan yung kanta. Hindi po, incorporate na po dyan. Pwede nyo sabayan yung kanta. Yung mga sasabayan kanta rin po, sigurado, alam na edad. No? After dito, magdadasal tayo. Amen? Sige po. Malakas na. Tatapatan na lang po ng mic. Wala pala po. Play ko na po.
I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark, with my lonely broken heart. When you came along, you took me home and made me your own. You were always there to lend a helping hand, and good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark, with my lonely broken heart. When you came along, you took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me. I found my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live Actually, theme song kay Jesus yun. Narinig ko lang yan. Pauwi ako galing Batangas. Yan, yung ano lang. Narinig ko yan bago ako matulog. Tutulog sa ama ko. Kaya siyempre pagod. Narinig ko siya. At the same time, may nakita kang nakasulat sa harapan. Kaya hindi ako natulog. Alam niyo, hindi nakasulat. Eh, alam na ano. Hindi lyrics ng kanta sa bus. Hindi sa Jesus sabi doon, ang pagtulog ay practice ng kamatayan. Pinakinggan ko na lang po yan. Sa isip ko gumawa ng video. Amen. Practice po ng kamatayan. Ano ba itsura ng patay? Nakapikit, di ba? Eh, yung mga nakapikit sa prayer meeting, nagpa-practice yan ng pansinin. Walang masakit ng prayer. Okay. Sana po nakatulong sa inyo yung second day from our bondage to freedom. Actually, yung slavery bondage. Bondage and slavery. Makatulong po sa atin, personal, sa ating mga kamag-anak, as well as sa ating bubuuing ministry. Amen. So sa mga oras na ito, magdadasal po tayo. So, upo na lang po kayo, pikit po tayong lahat. At ito na yung pagkakataon, siyempre, we are planning to build a team. Diyos, hindi po lahat ulit, hindi po lahat may gift of healing. Amen. So, isipin po natin yung mga pinag-usapan natin kanina at ilulunod natin sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. Ang maraming mapagmahal, maraming salamat po sa gabi ito, sa gabi kung saan binigyan mo kami ng pagkakataon, unang-una makadalo dito sa prayer gathering ito. Salamat, Lord. Sa isang topic na slavery to freedom. At alam naman po namin, Lord, dahil sa panayam na ito, na ang healing ay nakapag-transform sa buhay namin. Kaya Lord, pinadalangin namin sa inyo, lalo-lalo na ang mga kakilala namin na sa mga oras na to, sa mga panahon ito, ay nagiging nakakulong pa rin po sa addiction, sa anumang pong substance abuse, yung mga kabataan po na alit sa mga pornography, mga kabataan na alit sa internet, sa paglalaro, kung saan dahil sila na adik na ron, binabaliwala na kanilang mga magulang. Dinudulog po namin sila sa inyo, Lord. At lalo-lalo na po ang aming mga sarili, Lord. Dinudulog po namin dahil alam namin, hindi naman po talaga kami malinis. Kami po'y nagpapakabuti at nagpapaka-tino kung sa gano'n makasunod kami sa inyong pamilitunan. Kaya Lord, sinabi nga po kanina, ibababa na namin sa standard of holiness. Inaangkin namin na kami ay holy, Lord. Dahil kami ay laging sumusunod sa iyo, kami ay nagiging mabuti. Ano mang ginagawa namin, ilalaki pa namin ang pag-ibig. Lord, tulungan po kami, gabayan ang banal na Espiritu kung sa iyo. Pag-tulong yan at lubusan ng sumubo sa iyo. Isusubo po namin ang buong buhay namin at tatanggapin namin kung ano man ang ninanais mo sa buhay namin. At bilang Panginoon, Lord, kami ay susunod sa iyo ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay dinadalangin namin na may pagtitiwala at pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong ng dasal ng Inang Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. Ito mo mista kita kay Francis. Ano ba pangalan mo? Ano ba pangalan mo? Sayang. Hanggang walang asawa, pwede. O, dito na lang po kayo tingin. Ready? 1, kita po lahat. Ready po yan. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Ready? 1, 2, 3, smile. Waki. Thank you po. Yan, thank you po, Brother Francis. Ang phone, malakpakan po natin si Brother Francis. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating love offering. That's ano yung offer. Our lives to the Lord above. We offer our hearts for His peace and love. And now as we pray, may the Lord
Tinasawalan ko po si Mars for the announcement. Thank you, Mars. Ayan, muli po, ayun po, maraming salamat po kay Brother Francis Ampon. Ayan po. Thank you po, brother. At ingat po sa pag-uwi. Ayan, announcement po. Bukas po meron po tayong This is Love Project, Saturday po, no? 3 p.m. sa party po ng simbahan ng Magkikita-kita. At ang ating area po ay sa Colonel Divino po. Yan, Colonel Divino, This is Love Project. At ang mga gustong sumama bukas 3 p.m. sa may party ng simbahan. At sa ano po, ang couples caring group po ay magkakaroon po ng sis binyagan. Yan, may project po ng binyagang, ay magpapabinyag po sila ng mga kung sino po yung may mga kakilala na hindi pa po nabibinyagan, pwede pong makipag-coordinate po kay Sis Jess and Brother John at ito po ay gaganapin sa September 24. At yung hindi pa po nakakapag-submit po ng yung inventory po ng mga seminar sa MELC po, mag-fill up lang po at para po ma-send po ni Masol. Ayan po. Ano pa po? Ano po, narinig niyo po ba yung tungkol sa seminar? Ipapasa na po kasi sa MELC PPC po yung inventory ng mga church workers. Nakalagay po doon po ang mga seminar. Unang paraan po ay meron pong sinend na link na na-attendan nyo. Kung yun ma-open yung link, patulong na lang po kayo sa amin. Pwede po tayo magtawagan, kami na po bahala. Thank you po. Ayan po. Okay na po, no? At, okay na. Okay na po, ayan. Sa ano po, next Friday, may third talk po tayo about healing. Ang guest speaker po natin, sabihin ko na po si Brother Ariel Agsalud. Ayan. Sa simbahan na po tayo, tama po. Balik na po tayo sa simbahan. Ayan. Ayan po. May announcement pa po? Wala na. Sa lahat po ng gustong sumali sa music ministry, every Tuesday po ang ating practice, 7 p.m. to 9 p.m. Ngayong September po, dyan po sa kabilang room yung practice. Yun po yung yun yung available. Tapos po, yung mga bagong graduate po, we encourage po na makapag-usap po tayo kung meron po kayong gustong salihan na ministry, wag po kayong mahiya na ma-involve po sa gawain ng Diyos. Ayan. At yung mga wala pa pong CG, caring groups, pwede po kayo mag-join. Ay, thank you, brother. Thank you po. God bless, Brother Francis. Thank you po. Ayan po, sige po. Dumako na po dahil 9:15 na po, tayo ay dadako na sa ating closing prayer. Sige po. Mamaya abundance of rain. Abundance. Ay, nalagay ko na yan. Abundance of rain. Ayan, wait lang po. Ay, sorry, hindi ko pa na Baka meron pa po kayong announcement po. May tanong po ba? Ay, welcome naman po natin yung mga first time attendees. Ay, tsaka ipag-pray. Sige, kahit hindi na dito sa harap. yan. Sige po, okay po. Mga kapatid, closing prayer na po tayo. Muli, ilagay po natin ang ating isip, puso sa presensya ng Panginoon. Itilip po natin ang ating mga mata. At let us imagine God in our presence. Damihin po natin ang presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming dakila, mapagmahal sa lahat. Kami po ay nagpupuri at magpapasalamat sa gabing ito na pinagsama-sama mo po kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo po na patuloy mong pinapadama sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming samahan at gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Dahil, Panginoon, alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Walang iba kundi mapasalamatan ka, mapaglingkuran ka, at maipadama namin kung gaano ka namin kamahal. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga natutunan namin, ang pagsuko at pagtanggap at pagsunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na maisabuhay namin ito sa araw-araw ng aming buhay. Ngayon, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga kahilingan, personal intention, lalong-lalo na po sa mga kapatid namin na nangangailangan ng tulong, panalangin para sa kadilingan po nila Wiljan, Carlito, Ronabel, Edwin, Mirnaten. Dinadaling din po namin ang kaluluwa ni Rosalita Bautista. Panginoon, hindi man po namin nabanggit ang lahat ng mga taong nangangailangan ng panalangin sa mga oras na ito. Subalit alam mo, Panginoon, kung ano po ang pangangailangan ng bawat isa na narito ngayon. Batid mo po, Panginoon, ang lahat ng nasa puso namin na dinadalangin namin patuloy sa iyo, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming hanap buhay, ang aming mga pinagkakaabalan araw-araw. Dalangin po namin na patuloy mo po kami proteksyonan at gabayan, ingatan saan man kami magpunta. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, patuloy mong basbasin ito upang sa gayon ay patuloy kaming makatulong sa aming mga kapwa. At ang aming mga offering na nandito sa harapan, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo pang magamit sa ikalalago ng komunidad na ito. Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng gawain ng community po na ito, ang mga upcoming prayer meetings, Lord. We lift up to you everything, Lord God. Hindi po namin kaya ito kung wala ang iyong patnubay. Gayun din, Panginoon, tinataas po namin ang mga kapatid namin na nandito ngayon. Lalong-lalo na po yung mga aalis ng bansa, si Tia Alma, si Nanay, si Collins, alis po nila bukas. Gabayan po sila at proteksyonan, makarating po sila ng maayos at maluwalhati sa kanilang pupuntahan. Dalangin din po namin, Panginoon, yung ministry ng bawat isa na narito. Lord, be in our midst. Ang iyong presensya, Panginoon, ang manguna sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy mong binibigay. Patuloy mo kaming akayin papalapit sa iyo, Panginoon. At kasama ng panalangin ng mahal na Inang Maria na laging sumusuporta sa amin. Nais namin batiin ka o mahal namin Inang Maria ng maligayang kaarawan. Maraming salamat po, Nanay Maria, sa patuloy na pagmamahal mo po sa amin. Nay Maria, walang ibang nais sabihin ng aming mga puso, ng aming mga labi, kundi maraming salamat po sa pagmamahal mo sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at sa pagmamahal mo po sa amin. Nay Maria, mahal na mahal po namin kayo. At sa aming pag-uwi, Panginoon, dalangin po namin na ingatan mo po kami, makauwi po kami ng maayos at ligtas, lalong-lalo na po yung mga malalayo pa po ang babiyahihin pa uwi. Gabayan niyo po sila, hawiin niyo po ng iyong mga anghel ang kanilang daraanan upang makarating po kami ng maayos at ligtas sa aming mga bahay. Lord, muli, mahal na mahal ka po namin. Tanggapin mo po ang pag-ibig namin para sa iyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, magpakailanman, magpaswalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, magpakailanman, magpaswalang hanggan. Sa nagkakaisang tinig, sabay-sabay nating luwalhatiin ng Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magkamayan po tayo. See you next Friday. Oh, I love you with the love of the Lord. Opo, thank you po. See you next Friday po. God bless. Ay, parang mas maganda joyful. Wait lang po, medyo may time pa. Pwede po ba tayo mag-joyful? Oh, what a mighty God we serve. Let's sing and dance for the glory of God. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise God. Oh, let us sing and praise God. Oh, let us sing and praise God, Lord. Oh, let us sing and praise God. What a mighty God! What a mighty God! Hello sa mga nasa GC! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Oh, let us stop and praise God. Let us stop and praise God. Oh, let us stop and praise God, Lord. Oh, let us stop and praise God. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise God. Oh, let us jump and praise God, Lord. Oh, let us jump and praise God, Lord. Oh, let us jump and praise God, Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us dance and praise God. Let us dance. Oh, let us dance and praise God, Lord. Oh, let us dance and praise God, Lord. Oh, let us dance and praise God. Oh, what a mighty God we serve. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. See you next Friday. Ang kamay po natin ang pagmahal ng love of the Lord. I can see you with the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo mga mata na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal. Bye-bye! Mahal na mahal kita, Panginoon. See you next Friday po sa lahat ng mga nasa Zoom. Darang Pagila, Sir. See you next Friday, Felicia. Pagkat sa piling mo'y langit. Ayan, andyan din si Darish. Hello, Darish. Habang buhay. Pupurihan ka. Pupuri. Ay, Darish. Alam, kita ka sa si Darish. Apawitan ka. Habang buhay. Miss ka na namin. Piling sa'yo. Habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo. Darish, may sinasabi, oh. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. It's you. This is Sean, this is Esther. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kahit saan may tingin, kahit magpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
kita, Panginoon. Andito, Daddy. Hi, Daddy. Ayan, Atoy. Atoy Ayan. nag-hi daw. Hi daw sa mga nasa zoo, Ajini. Ayan, ayan. Hi, guys. Ate, may siya na. Hello, guys. See you next Friday. God bless. We miss you po. Bye-bye. I-end na muna kay Angie. In 3, 2, 1. Bye! Hey, bye-bye.